Init na balita mga kaboses ng masa, bistado na President Bongbong Marcos Jr. wala nang kawala, kakalad ka rin na sa kulungan. Matibay na ebidensya nilabas na ni Miss Maharlika. Isiniwalat ang pagiging bangag ni Kuting ng Norte at mga kabalbalan nito sa loob mismo ng Malacanang. Kasama na rito si Liza Smags at Tambaloslos na parehong wala nang ginawa kundi mangulimbat ng pondo na para dapat sa taong bayan. Dito nga natin makikita na meron pa kahit papaano ang matitino na opisyales na handa labanan ang katiwalian na ginagawa nila Kuting at handang isiwalat ang katotohanan at hindi natatantanan sila Kuting ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos hanggat hindi sila bumababa sa kani-kanilang mga posisyon dahil talagang malapit nang mapatunayan ang katiwalian ng mga ito at mayroon ng matibay na ebidensya na bangag nga talaga itong si Kuting at protektor pa ng pulburon. Dito nga natin makikita na tila magsisimula ng nagsisisi ang 31 million voters na bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga issues na kinakaharap nito. Ayon pa sa kanila ay sana bumaba na siya sa pwesto dahil hanggat siya ang nakaupo ay wala talagang pagbabago sa ating bansang Pilipinas. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Now, you know, Attorney Roque. Alam mo, pumunta yan si Sec Roque dito sa Amerika. Hindi lang nagkatagpo ang aming schedule. Diba? Masyado siyang busy, masyado akong busy. Supposedly, magkikita kami. Spokesman Roque, baka malapit na. Malapit na tayo magkita. You know, sa matinding bonggang-bonggang panahon. Okay? So doon, isinawalat ng mga speakers katulad ni Atty. Glenn Siong kung gaano katraidor ang buwaka ng inang mag-asawang Lisa Ahas at paanong bilanggit ni Vic Rodriguez na nung nandoon siya noong 2016 sa tabi ni Kuting dahil magkaibigan sila na wala pang gustong sumama sa kanila. Totoo yun. I was with them already. Pero hindi ko nakausap directly si Atty. Vic at saka never ko siyang, nagkaroon kami ng pagkakataon. Tama dun si Atty. Vic, wala pang pumapansin sa kanila noon. Ako ang katangi-tanging vlogger na isang ngangabels ko dito na nagpupuyat, nagtatyaga mag-interview sa hinayupak mo, Kuting ka. Dahil umasa ako na ibabangon mo at gagawin mo ang tama. Pero anong ginawa mo? Less than a year, tinraidor mo ang mga kaibigan mo, katulad ni Vic, katulad ni Glenn Chong, na tumulong sa inyo ng puspusan. At lalo na ang mga Duterte, lalo na si Sara, na marriage made in heaven pa kayo. Marriage made in hell. Go to hell. Diba? Malapit ka na, Kuting. Ako, si Pangulong Duterte, nagsasalita doon na sinasabi niya na, tandaan mo, Kuting, tawagin natin ng Kuting. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, tandaan mo, Mr. President, na hanggang 6 years ka lang. Na ako never ever na sumagi sa utak ko, sabi ni Pangulong Duterte, na mag-extend ako sa posisyon. Kaya wag tigilan mo yan, parang ganun yung kabangagan mo. Diba? So, mga palangga, ibang-iba talaga kasi si Kuting, you know what? 2022, August, September yata. Sinabi ko to sa inyo, di ba, ang pangarap ni Lisa na 2028 si Tambaloslos, then 2034 si Sandro Marcos. Binanggit lahat yun. Doon ni Pangulong Duterte na hindi nyo pwedeng through People's Initiative. Lahat ng mga speakers, binanggit yun kasi the goal of People's Initiative na yan is pa-extend o forever o perpetually the Pulboronic family will be in power for perpetually nga. Diba? So binanggit ko lahat sa inyo. Yung pagpapatayo ng bahay, binanggit ko sa inyo. But syempre, hindi naman maisa-isa ni Pangulong Duterte, but I really
admire Pangulong Duterte. Grabe. Punong-puno pa rin ng sense of humor. At straight from the heart. Wala siyang script. Ikaw, kuting tangina, kanina nag-speech ka kasi pinanood ko rin sa 2 computer, 4 pa ngayon, ang telepono ko, nakalapag lahat. Pinanood ko, ikaw, kuting, wala kang kabuhay-buhay. Paulit-ulit ang jotahan mo, kapulburonik mo, ginamit mo pa ang pera ng bayan. Imagine nyo mga kababayan, yung kanilang event, ando doon ang mga performers. I know, pera-pera yung mga yan. Performers yan eh. Trabaho nila yan. Huwag na natin silang kutsain. You know, they don't have principle in life. They are just looking for the bayan. Their talent fee. Imagine mo, ilang milyon kuting ang binayad mo sa mga performers na nandoon. Buong araw nag-perform, maliban sa kickback ninyo sa Jutang Ginimis kick-off rally na yan, yung kickback ng PCO, kickback ni Emerald, kickback ni Gerald Barria, kickback ni Franz Imperial, kickback ni Cheroy, kickback yung mga buwakan ng ina, kickback ni Lisa, yung mga t-shirts. Ginamit niyo yung tao, pinapunta niyo doon, tanginan niyo, pinapunta niyo para magmukhang kaluluoy ang mga tao sa AX, mga ayuda-ayuda. Sinabay niyo, pinagsamantalahan niyo ang kahirapan, kahinaan ng tao, pinadala niyo doon sa luneta, sa kung pwede niyo namang ilagay ang tulong diretsyo sa bawat barangay. Pero dahil sa kaputanin yung Jutang Ginimis mo, Lisa, dahil gusto niyong palabasin sa mainstream, sa international, na ito dinudumog pa si Kuting, mga palangga. Yung milyon-milyong fireworks. Nagpa-fireworks pa kayo. Sabi ko nga, si Michael Maba, si Michael Maba, ang supplier yun ng fireworks. Anong nakikita niyo doon? Nagsalita ka lang ng kaperanggot? You talk about economic prosperity. Kung doon sa ginastos niyong pera, mga yawa mo, paulit-ulit kong sinabi, kailangan niyong paabsinin ang mga, that's Sunday, yung mga taong during family moments nila, forced to go. Dahil kung hindi, liligwakin nyo, anuhin nyo, mamarkahan nyo, dahil sabi ko nga, vindictive narcissist yan, si Lisa Ahas Marcos. Demonyita yan. Ang kapal ng mukha niyan, tatawag sa akin ng madaling araw. Kaya ganito ako, sabi ko sa inyo, di ba? Pinangako ko sa inyo nung nangangampanya si Kuting. Sabi ko, bilang supporter nila, hindi ko ipipikit ang mata ko kapag may ginawa sila. At ginawa ko po yung pangako sa inyo sa mga taong bayan, as a vlogger here, as your, representante ng boses ng mga inaapi. Dahil ako ay inapi ng mga ng Jutang Ginimis na yan. Alam nyo na tinamnan ako ng kaso ni Lisa. Hindi ko pa nga alam kung ilang kaso tinamnan sa akin ng hinayupak na yan. Ginagamit niya ang pera ng bayan para i-oppress, i-suppress, patahimikin tayong lahat. Pinatungan pa ang ulo ko. Kaya nireport ko sila dito sa police sa Amerika. Sa authority, actually. Minarkahan ko ang pangalan ng hinayupak na yan. Lahat ng makasabwat niya. Kaya hindi ba ako magagalit? Kung meron man dito, dapat galit na galit, ako yun. Dahil binudol ako, binudol tayong lahat. Di ba? Ang sabi, ibabangon tayong muli. Sinong kasabwat niya ulit? Smuggler. Sinong kasama niya sa kanilang mga travel? Polboronic. Si Sayarot, si Chandiramani pinalabas na nagpasimuno ng mga matataas na kalibre ng pang-bom-bom-bom bababa. Huwag yun na itong paabutin, sabi ni Maria Luz Dres. Wala nang puwang si Kuting na manatili sa pwesto dahil siya ay physically, mentally unfit. Dahil polboronic. Nakita niyo naman, ganyan. Iwasan natin. Panatilihin natin. Naku, salamat naman sa dumating. Naku, ang dami-dami. Libo-libo tayo. Daang-daang libo. Tangina, daang libo kung hindi ka pa nag-issue ng internal memo at pinilit nyo ang mga tao para mga government employees to go. Yan ba? Asan ang demokrasya na tinatawag? Patay na ang demokrasya.
Sa bawat pagpatay ng Facebook page ko, 2 across social media, more than 1 million followers, pinatay nila. Hawak ko rin ang ebidensya niyan ng conversation ng presidential communications na their target is Maharlika and sas na ibalik. Pero sa akin hindi. Hanggang ngayon nilalaban ko pa sa Facebook, tinarget, tinake down nila. Ginagamit ni Lisa ang pondo ng gobyerno, ang pera ko, pera nating lahat para supilin, suppress ang malayang pamamahayag or malayang pambuboltsak sa jutang ginina nila. Diba? Kayo, men in uniform. Ha? May pabrusko-brusko pa kayo. O, ito kayo. Pero love ko kayo, yung mga matitino. Okay? Look at Acorda, PNP chief. Anong ginawa? Hinaharas ang dating general na si General Macanas na hanggang ngayon hindi pa dumarating ang kanyang subpoena dahil tinakot ni Acorda sa utos ni Lisa Smugs. Diba? Tinatakot tayo over my dead body. Hindi niyo ako masisindak. Sabi nga ni Pangulong Duterte, tama, the same sentiment. Lahat tayo matitegi sa mundong ito. I will make sure na pag nategi ako, tatatak yung pinaglalaban ko sa taong bayan. Lahat tayo matutugi. Grateful pa nga tayo, buhay tayo ngayon. Yung iba, bata na nga namatay. Sanggol pa lang, hindi nabigyan ng buhay. We are thankful na at this age, we're still alive. Kaya nga, I encourage you to fight for what is right. Yan ang una kong sinasabi. Kinukwento ko, life stories ko, mga nakaraan sa Pilipinas, mga naranasan ko. Kasi paulit-ulit tayong binababoy ng mismo ng mga politiko. Binababoy na, kinukuha na yung pera, pinambibili ni Sandro ng babae. Si Sandro ay tumanggap pa ng bribe Rolex. Bakit ko alam yan? Diba? Dapat ang mga politiko ay magkaroon lamang ng modest life, simpleng pamumuhay, hindi tumatanggap ng bribe. Pero dahil hangul-hangul si Sandro, tumanggap ng Rolex mula kay Abel Bacudio. Ba't ko alam yan? Mismo si Abel ang nagkwento sa akin na binigyan niya ng Rolex si Sandro. Kaibigan ko yun. Bakit ko alam na si Chief of Staff ni Sandro ay bumili ng bahay? Dahil ibinida nila yan dito sa Los Angeles. Gusto pa nga ni Abel magbili ng bahay dito sa Amerika. Pati si Jeye at marami pang iba, si Mel Robles. Naghahanap, nagsha-shopping sila ng bahay. Imagine nyo mga kababayan, habang kayo hindi makabili ng bigas, ang pangakong 20, naging times 3. Ang mga buwaka ng ina, nagsa-shopping sa Amerika, sa Paris. Zaldico, may apartment na binili doon sa Paris, pinuntahan ko. Dahil may whistleblower, may ano tayo dyan, may puting ahas tayo dyan. Pinapasara ang mga designers brand ng mga buwaka ng inang politiko katulad ng asawa ni Zaldico na si Mylene Co. Binibili ang mga designers galing sa pera ng bayan. Eh mga buwaka ng inang mga dugyot lang dati. Kaya nang ipasara ang YSL o Hermes o whatever na brand. See that? Habang kayo ay naghihirap, tama si Baste. Kaya bumabalik ang droga. I think he talks about kaya dumami ang mga droga nung umalis ang tatay niya, talagang bumubuluso. Kasi nga naman, 6 years na uhaw ang mga pulboronic lord. Then sabi niya, anong papaaral nila sa kanilang mga anak sa gawas ng bansa, sa labas ng bansa. And it's true. Samantalang kayo, hindi kayo makapag-aral. Katulad nyo rin ako siguro, na naging working student. After high school, nag-summer work at young age. I was 15, 16 yata. Yeah, 15 pa lang nung gumraduate ng high school. Nagtrabaho kasi gusto makaahon sa kahirapan. Sabi ko nga, hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat ay kasing alindog o kasing tapang ng isang Maharlika. Hindi tayo pare-pareho ng personality. Yung iba, mahiyain. That's why I encourage you na maging matapang. Kailangan nyo ng tapang sa mundong ito. Yan ang tuturo ko sa mga Jonakis ko. Pag hindi ka matapang at lulundo-lundo ka, aapin ka. Lalo na ng sariling gobyernong ginagalawan. Kaya dapat straight up. Okay? Talagang straight up kayong ganyan. Taas noo kahit kanino. Huwag paaapi, lalo na sa pulboronic government na ito. Ngayon, ikaw, tambaluslos.
Okay? Recently, ano ba yung mga pinag-usapan nila? Di ba? Yung PCSO kanina nandoon. Sino yung mga taong nandoon? Yung mga trolls nila na binabayaran. Yung mga nagpo-photograph mga vlogger, they are paid. Hawak kong ebidensya ng ulo ng kalbo na si Rocky ay binabayaran ni Emerald Ridaw Bukangkang sa basbas ni Lisa Marcos para bayaran yung mga sipunin. Para mag-vlog ng mag-vlog, pabanguhin si Kuting kahit kasi baho na ng imbornal. Hindi mo kayang pabanguhin ng isang mabaho. Kahit maligo ka, kahit mag-French bath ka. Diba? Sa French bath, sorry sa mga French. Diba? Nakita ano naman yan. Kahit maligo kayo ng pabango, uusok pa rin ang mga jutok ninyo. I mean, yung baho ng ginagawa ninyo, mga palangga. See that, Lisa? Na-underestimate mo ang isang maharlika. You started what? Asan na ang tagapagtanggol mong pinaaral mo sa London? Nung binugahan ko kayo ng apoy, anong ibinato nyo sa akin? Una, sabi nyo, bayaran ako ni Vic. Wala na kayong mahanap. Attorney Vic Rodriguez. Bayaran si Maharlika kayo nagdadakdak. Nung wala kayong mahanap, naghalungkat kayo, hinalungkat nyo yung utang ko, utang ina nyo, nananahimik yung utang ko. O, diba? Kaya sabi ko, which is which? Si Maharlika ay bayaran o si Maharlika ay may utang? Kung ako ay bayaran, definitely dapat bayad ko utang ko. But the utang is still growing, you know? Yan lang ba ang kaya mong ibato sa akin, Lisa? Yes, wala kasing mahalungkat. Tangina ka. Sabi ko sa'yo, dudurugin kita, ilulubog kita sa kumunoy. Takot ako sa'yo. Without that power na ninakaw mo kay Kuting, ninakaw mo sa taong bayan, sa pakikipagsabwatan mo sa Smart Magic based on Glenn Chong's affidavit, at sinabi kanina ni Atty. Glenn Chong sa speech na yon, basura ka. Ito ka. Mabuti-buti pa nga to si Betty Butod, makinis-kinis. Okay? Napunta na sa susunod. Siya talaga, no? Hoy! Hindi, gusto mo Yossi? Anyway, mga palangga, isa kang basura, Lisa. Kahit gamitin mo pa lahat ng galamay mo, mga pulboronic lord, whatever, hindi kita uurungan. Kahit gamitin mo pa ang pera ng bayan, which is ginamit mo, kaya nga meron kang year-end bonus kay Robles. You know, yung nanalo nung December. Narinig yan ng puting ahas ko na nag-usap si Robles sa The Court Bar and Restaurant dyan sa BGC. Nakapunta ako dyan. Exclusive yan, para lang yan sa mga may pera o polboroni. Okay, nakapunta ako dyan. Di ba? Nag-meeting kayo dyan, Robles. At binigyan ka ni Lisa ng year-end bonus through PCSO. At sinabi mo, what do you call it? Nagrepresenta ka na ikaw na ang bahala sa ulo ko. Kaya nireport ko na kayo dito sa authority ng Amerika para kung ano man ang mangyari sa akin, kayo ang suspect, mga buwaka ng ina nyo. Yun din ang sinabi ni Pangulong Duterte. Siguro anak ako ni Pangulong Duterte. PRRD, baka ikaw ang amak ko. No, di ba narinig nyo kanina yon? Ngayon, mga palangga. Yeah. Ano pa yung mga sinasabi? Ito pala mga sinabi ni Kuting kanina doon. No? Ito naisulat ko pala habang nanonood ako. Sabi niya pa, government must lead by example. No, we're not gonna follow your lead as a pulboronic because you're not a leader at all. You are tamad. Sabi mo pa, bawal ang tamad. Ikaw ang tamad. Naggandamatay na, nagkabombom-bom, bababa ng December, nagkaroon na ng lindol, buwaka ng ina, nag-arti-arti ka, na ikaw ay nag-kubid-kubidan, giatay ka. Ano pa sabi niya? Bawal ang hindi. Sabi niya, hindi dapat nangungulimbat. You talk to yourself. Talk to your wife na nagsasabing sama-sama tayo maging milyonaryo. Sa bagong Pilipinas, sabi niya, bawal ang waldas. Really? Itang ina, yung bawal, yung pagwawaldas. Yun. Tapos, ang sabi pa yata ni Cheloy Garafil, ay magbibigay kayo ng digibox sa bawat Pilipino. Ano yung suwal na naman? Bawal ang waldas. Pupunta na naman kayo bukas. Bukas na dyan sa Pilipinas, no? Ano oras dyan? Gabi, bukas pupunta kayo sa Vietnam.
Tapos pagbalik mo dito, ano? Pledge naman. Bawal ang waldas. Hinayo pa kayo, maya-maya nagpa-party kayo sa Malacanang. Waldas, ano pa sa bawal ang aapi at maghari-harian. Bakit nyo ako inapi? Bakit nyo ako tinamnan ng kaso? Wala kayong utang na loob matapos ko kayong ipagkampanya, ipagtanggol sa mga kalaban nyo. Kayo ang mapang-api, inaapi nyo ang Pilipino. Inaapi nyo sa bawat nakaw mo, Lisa Kuting, bawat pagpapanalo nyo sa loto, bawat pagtanggap ni Lisa sa mga drug money, polboronic, lahat sa Okada, sa PPA, sa agrikultura, sa smuggling, binabalahura nyo ang Pilipino. You talk about bawal mag-ari-arian? Di ba, nag-ari-arian kayo? Kaya nga ang pakiramdam ng mga tao ngayon, iba na ang vibe sa Pilipinas. Kasi the moment you open your mouth, you criticize the government, they will gurgur you. Yan ang naramdaman ng mga government employees. Anong sabi sa akin ng pulis na kaibigan ko? Di ba, yan ang binlag ko few days ago. Sabi ko sa kanya, hoy, bakit ka nagbago ng bagong Pilipinas? Alam ko kasi galit siya kay Kuting kahit nasa PNP siya. Sabi sa akin, my friend, pino-force kami na mag-change ng logo ng aming profile picture. Did you talk about what? Magsalita kami, then dinidiktahan nyo kami na mag-like, mag-share, so you have higher engagement. Pero ano nangyari? Kanina Kuting, nagsalita ka, hindi ka nga umabot ng 10,000. And look at now, we're $10,000 viewers right now. Thank you, Palangga. Si Pangulong Duterte nagsalita, I think nagka-reach sila ng 15,000. Ano pa yun? Shadow ban pa yung SMNI, di ba? Ang SMNI, pa-iba-iba rin. Itong SMNI, pareho kami ng kapalaran nito. Pa-iba-iba ng page. Kasi dinugurgur nila, di ba? Ginurgur din nila si SMNI. Si SMNI ay tinulungan sila. Si Marlica ay tinulungan sila. Si Glenn Chong, si Vic, si Duterte, si Sara, tinulungan sila kasi naniwala tayo na there for the pagbabangon muli. Kitang-kita nyo naman ang bunganga ni Lisa na nung binati niya si Robles intended for that party. It just so happened we have Puting ahas na shh, papunta kay Maharlika. Kaya boom! Lumabas ang kanyang greetings na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Imbes na sama-sama tayong, imbes masalamatan niya or utusan niya ni Lisa yung mga taong inappoint niya na tulungan ang mga indigent, ang mga kawawa. So, paulit-ulit ko na lang sinasabi yan. Yung mga taong nasasadlak sa karimlan ng kahirapan. Yung mga pinanalo na billion, 1.7 billion kung itulong sa East Avenue, sa Heart Center, sa PGH, ang dami dyan. Naging medrep ako araw-araw, nakikita ko yung mga yan. Nung medrep pa lang ako. Nakikita ko lahat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Kahit na wala akong pera, nagbibigay ako dun sa mga nakapila sa 50 pesos sa 100 nung ako'y nandiyan. Kahit wala akong pera. Kaya ako masakit ang loob kasi I was there. Nakita ko, and I'm hoping na one day katulad nyo, kahit sabi ko nga, di ba, dapat nananahimik na lang ako sa Amerika, mga Inday. Di ba? Kasi nakakain naman ako. Kahit araw-araw magkain-kain ako dito, mga Palangga, walang problema, may makain ka. Sa Pilipinas, kahit gusto mong kumain ng kahit 2 times a day na lang, hindi ka pa makakain. Yung iba, 1 beses na lang kumakain. Totoo yan. Nakikita nyo, 1 beses na lang kumakain. Pero putangin na sa Malacanang, lahat maya-maya party. Naalala nyo ang French fries? Ang potato corner na in-order ng isang cart doon sa Malacanang. Anong utos ni Lisa dyan? Hindi pwedeng kumain ang mga regular Malacanang workers. Sila lang. Putangin na. French fries lang pinagdamot ng butod na itong hayop na ito. Sabi ko, lunurin kita ng French fries eh. Yung buong patatas, hindi pa nahihiwa. Isang bangin na French fries. Shoot kita ng bonggang-bongga. Kasama ng mga French fries, mga Palangga. Nakakagalit, sa totoo lang. But I'm so happy. This is the speak up. Start na ito. Pero para sa akin, we have to end them. Kailangan na nating tapusin sila. Nagsalita na ang kanyang kapatid. And I know it's hard for Senator Amy. And I believe that prayer statement from Senator Amy, sincere. Wala namang kapatid
Bira sa kapatid na magsasalta ng against sa kanyang kapatid na katotohanan. Napakasakit nun sa kanya. So, whatever, yung iba nagdududa sa kanya, well, that's normal. Kasi nabudol talaga tayo. If you talk about what? Kahit tayo, di ba? Hindi rin sinabing sa atin ni Pangulong Duterte right away. Kasi they're trying to patch up things with IME. Kahit naman siguro kayong lahat. Di ba? Kapag ganun ang kapatid ninyo, tinutulungan natin silang makabangon. Kasi sa family, may mga eksena talaga. As a Filipino, even di ka Filipino, alam mo tayo mga Pilipino, mababait tayo. Dito sa Amerika, pag adik-adik ang kanilang mga anak, pinapabayaan yan. Kaya maraming homeless dito. Hindi ba dyan mayayaman? They're rich and famous pa nga. Kasi iba ang kultura nila. Kapag adik-adiktos ka at pampagulo ka sa buhay nila, you go out. Kahit na 5 bedroom, 8 bedroom ang bahay niyan, they don't care. But we Filipinos, iba tayo. Yung ating mga pamilya, we're trying to save them. I-patch up natin, baka pwede pa i-rehab, baka pwede pang laygayan. What is laygayan in Tagalog? Payuhan, di ba? Ipayuhan pa na, ganito, ganyan. Kasi yun ang kultura natin, mapagmahal talaga tayo. Pero, hindi natin pwedeng mahalin ang presidenteng vangag. Di ba? Vangag, that's my term, and pulboronic. Statement na yan ni Pangulong Duterte, mga palangga. Meron pa sinabi si Baste na very powerful. Na sinasabi ni Baste na isipin mo, Mr. President, kay Kuting, ang nangyari kay Benito Mussolini. Diba? Kay Romanov ng Russia, yung kanyang pamilya na mga tinegi. Historical, di ba sa inyo yan? Hindi ko pa nabasa ng bongga-bongga tapos sabi niya nung nangyari sa tatay mo, Kuting, 1986. Actually, nung hindi pa nagsasalta si Pangulong Duterte, sabi ko, oh my God, sabi ko nang gano'n, that's a powerful statement. Meron siyang gustong iparating. And true enough, ano sabi ni Pangulong Duterte sa mga military, sa mga PNP, nasa mga kamay ninyo. Kung ayaw niyong madugo, ayaw niyong magbuwis ng buhay ang ating mga kababayan, I think speak up. More speak up days better than, mga dugo-dugugang, mga, you know what I mean? Magdanak. We don't like that, mga palangga. Okay? So, ngayon, mga palangginging, sige, mag-comment kayo dyan. Pull him out of the office. He is incapable to lead the country, sabi ni Assorted. So, narinig ninyo ang sinabi ni Pangulong Duterte na, confirm si Kuting. Oy, na-confirm na. Hindi tayo bate. Ano na nyo? Na-confirm na to. Na-confirm, anong feeling nyo, di ba? Siyo naisip nyo? Naisip nyo ba ako? Na-confirm na yan. Tapos ito si Tambaluslos. Ito. Kumusta ka naman nga? Tuloy mo pa ba yung people's, yung bribery, initiative mo, ha? Tuloy mo pa? Yan, itong tiyan mo, pareho kay ni Lisa Smugs. Jojo Tok na yan ang bonggang-bongga. Ayan. Sabi ni Good Go TV, alam mo maganda yung sinabi mo palangga. Kung mahiya siya, bumaba na siya. Kasi ang nakikita ko dyan, eto yan. Isang powerful ang binitawan, isang bom-bom-bom, bababa ang mga binitawang statement ng mga speakers doon. Not only Pangulong Duterte, Polong Duterte, di ba? Nang pinagbibintangan siya dyan sa 51 billion na fund na yan. Nakita niyo yung nag-aalab, yung puso. This speak from the heart. And that's, I think, pareho kami. Walang script. Si Kuting, puro script. And I believe, etong nangyayari ngayon, eto yan, mga palangga. Kailangan niya ng bumaba. Natatakot na yan. Kasi, kaya kayo ang kulit-kulit niya, diba? Marley, kayo pagitan niyo na yung pulburon. Sabi ko nga, hindi sa akin manggagaling. Wala sa akin. Pwede rin na sa akin. You'll never know. Okay, ang mangyayari dyan, ganito. Okay? Pwedeng ganito. Inatak na ngayong araw na ito, mag-isip-isip na yan sila. Dahil pag hindi bumaba yan, baka doon na tayo magkakaroon ng movie na pulburon video. Aantayin mo pa ba, Kuting, na magkaroon ng showing worldwide ang pulboronic, o you just kick out or kick yourself out? Ang inang kick off rally nyo. Diba? Kung may kahiyan ka pa, alam ng kapatid mo. Alam ni Lisa Smugs. Diba?
Hindi ka na nga makagulapay nung nakaraan, di ba? October yata yon. Dahil napasma ka, nagkaroon ka ng maraming naramdaman sa katawan, hindi ka na makagulapay. Dahil sa nasobrahan ka sa mga tinitira mo. Tapos ang ugali pa ni Marcos Jr., pag tinatamad siya, magdi-declare ng sakit-sakitan, ayan, may COVID-COVIDan. Kasi ganun yung mga judictus benedictus eh. Ayaw magtrabaho, di ba? O, kunyari, declare mo na lang may sakit ako. See? Incompetent. Incompetent, polboronic, tamad. Well, you know what? Wala na tayong pagtatalunan. The fact na siya ay polboronic, hindi siya fit. Okay, 31 million plus bumoto sa cocaine addict, sabi ni. Ayan, Nancy Gamo. Alright, Vangag. Herbert. Ayan, pinag-resign ka na. Alam mo ako sa kanya, pero kung mag-resign man siya, ang gusto ko kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, pakulong nyo si Lisa. Kung may bitay nga lang, bitay nyo ng patiwarik. Nasa tiyan niya lahat ang pera. You know, talagang pigain nyo yung tiyan ni Lisa, nandyan lahat ang bilyon-bilyon. Hanggang dyan, no? Pag napigain nyo ng lahat, buto na lang ang matira. Nasa tiyan niya. Okay? Tapos puntahan nyo dun sa mga offshore accounts. Pati sila Robles, yan ang nagka-transport. Yan ang bagman niya. Pati si RJ Nieto. Yang hinayupak na yan. Imagine mo, paaral sa London. Pera ng bayan, ang kapal ng muka. Kapal ng mga buwaka ng kapal na muka ng asawa ni Robles. Pinapalamon nyo sa bawat pamilya nyo galing sa nakaw sa bayan. Ang kapal nyo mag-show off. Suot-suot ka pa ng Louis Vuitton. Yung green niya, nakaano siya nun ni Robles. Kahit paliguan ka ng Hermes ng designers, mukha ka pa rin lang ka at durian ng Davao. Kahit itali nyo ang Hermes sa kipay ng asawa mo, mukha pa rin kayong kawatan. Hindi kaya kayong pabanguhin o pagwapuhin o pagandahin ng mga designers na yan. Dahil ninakaw nyo ang bawat sinulid sa pera ng bayan. Ikaw, Lisa, bawat suot mo ng mga butod mong Pilipinyana ay nakaw sa kaba ng bayan. Lahat kayo, mga hinayupa kayo. Kaya dapat kayo ay matapos na. Tapusin na natin, mga palangga. Men in uniform, ano pang inaantay ninyo? Wala lang kayo uniform ngayon. Can you donate? May, di ba may magtahi dyan? So, tanong nga ng uniform ito. Yung pang sundalo. Anyway, mga palangga, I'm really tired right now. Pero talagang punong-puno ako ng pag-asa na matatapos na ang laban natin sa Polboronic. Thank you sa lahat ng nandoon, sa lahat ng umattend. And thank you din sa mga nag-mention ng name ko. At least naging part ako doon. At I'm very, sabi ko nga, vindicated. At na-feel ko na hindi lang po kayo nakikinig sa atin. I think ang mga hindi lang taga Forbes Spark at pati na rin ang mga men in uniform nakikinig sa atin. Kasi ang laban naman natin dito para sa ating lahat. Hindi naman to sa vested interest ko. Wala naman akong planong tumakbo at hindi nga ako qualified, di ba? Javel TV.